Onza, siya pong political commentator ating makakasama. Sir Jay, good morning. May buntag. Jade Admar po, makakasama po ninyo. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas. At magandang araw sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ibang panig ng mundo. Opo. So far, Sir Jay, kumusta naman po ang inyong assessment dito nga sa ginagawang tugon ng pamahalaan sa crisis stop po natin sa langis? Well, iba-iba ang pananaw ng mga ekonomista sa iba't ibang iginawi at ikinilos ng ating gobyerno. May nagsasabing tama ang ginawang pag-alis ng excise tax, pero most of the economists that we talk to nagsasabi counterproductive. As a matter of fact, bago pa mangyari itong gulong ito, ay nag-uusap kami ni dating Defense Secretary anong tawag nito? Tinitingnan nga namin anong mga magagandang pwedeng gawin ng gobyerno effective at that at nang sa ganoon hindi sana tayong mabot sa ganitong sitwasyon na ubod ng mahal ng petroleum products. Sabi ni Secretary Gonzales noon, and I agree with him, na dapat sana ang ginawa ay instead of tinkering with the excise tax and the value-added tax na hindi naman talaga ginalaw, yung excise tax napakaliit yan, dapat sana sinubsidize na muna ang bahagi ng bayarin per liter, Subalit hindi ito nangyari sapagkat ang lumalabas na reklamo nga ng mga motorista, maging ng mga operators at drivers ng mga pampublikong sasakyan, ay tila ang pinaboran ng gusto ng kasalukuyang pamahalaan ay yung mga nagmamay-ari ng mga malalaking oil companies, not much on the independent players but more on the big corporations. Tapos, ang isa pang kapuna-puna rito ay ang pag-aangkin ng gobyerno na silang gumawa ng paraan para, anong tawag nito, magkaroon ng sapat na supply o kung hindi man, karagdagang supply ng petroleum products. Pero ang katotohanan niyan, these are largely private companies getting or buying imported petroleum products or crude oil mula sa mga bansa katulad ng Russia and yung sinasabing manggagaling sa Colombia by way of a private company owned by the Razons. But sinasabi nga itong mga produktong ito ay nasa category na Euro 2 petroleum products na alam ng maraming dalubhasa na ito ay maruming klase ng diesel, gasolina na maaaring ikasira ng mga sasakyan, especially ng mga bagong sasakyan na digital, or yung mga may mga computer boxes. So ito yung mga tinitingnan natin ngayon. But whether this will last really for the next 45 days na sinasabi ng gobyerno, and we'd like to believe na sana tama yung kanilang kwentada rito, ngayon pa lamang ang dami na nating nakikita mga gasoline station na nagsasara. Meron ding mga kinukompute dito yung mga magagaling sa anong tawag ito. You cannot tinker kasi with numbers dahil perfect yung science ng number pag mathematics, kasi tinitingnan kung ganito lang karami, halimbawa yung 700,000 tawag ito, yung unang na-import ng petron, sa number of liters that we consume every day, malabo doon sa kwentada na 45. So medyo kinakabahan ang maraming nakakahalam dito, lalo pat nakikita nila yung pagiging slow put o bantulot na gumalaw ng mabilisan at maayos ng Department of Energy. Nakita naman natin ang behavior
ni Secretary Garin, no, diyan sa DOE noon sa Senate hearing, although sinasabi, well, puyat daw, ganito. Talaga mapupuyat ka, kinakaisip kung hindi mo alam kung ano ang solusyon. No, yan ang diferensya if you put somebody on top of a situation where she or he knows nothing or expertise on that particular situation or field of na kanyang hinahawakan, Jade.